Mga boss, ngayon tuturuan ko kayo ng basic na pagtotono ng big carb. Para sa mga beginner lang to ha, simple at madaling sundan. Disclaimer lang ha, sariling paraan namin ito base sa experience. Kaya kung may iba kayong style, respetuhan lang tayo. Simulan muna natin sa port matching. Sa example nitong nasa video, 28mm lahat, manifold, carb at intake para pantay ang daloy ng hangin at gasolina. Ngayon, kilalanin muna natin yung parts ng carb. Yung main jet, siya yung nasa tapat ng karayom ng carb. Siya ang bahala sa fuel sa mataas na RPM. Yung slow jet naman, katabi ng main jet. Siya naman ang responsable sa menor o idle. Then yung needle o karayom ng carb, siya ang nagkokontrol sa mid-range. Minsan hindi ito adjustable. Last, yung klima o panahon, nakakaapekto din ito sa pagtotono. Air screw naman, ito yung pinipihit na kadalasan ay katabi ng idle screw. Yung maliit na flat screw ang need para mapihit. Ngayong alam nyo na yung basics, punta naman tayo sa main jet. Simple lang, kapag mas malaki ang main jet, mas maraming gasolina ang pumapasok. Kapag mas maliit naman, mas konti ang gasolina. Tip lang mga boss, kadalasan sa mga 150cc pababa na setup, nasa around 120 main jet ang ginagamit. Pero, uulitin ko ha, kadalasan lang to. Hindi ito exact para sa lahat. Depende pa rin yan sa setup ng makina nyo. Halimbawa, sa 100cc, minsan nasa 105 lang ang main jet. Kapag naka 53 block, nasa around 108 naman. Tapos kapag naka-wave na 56 o 57, umaabot ng mga 118. Uulitin ko mga boss, depende pa rin to sa gamit natin. Sa cams, carb, piston kung flat, semi o full dome. In short, pati sa compression ng makina. Baseline lang yung mga binigay ko ha, pero kadalasan, doon lang talaga umiikot yung timpla. Kaya importante, magamit mo yung motor mo ng maayos, lalo na sa full throttle, para malaman mo kung naghahagok ba. Tandaan, halos parehas ang pakiramdam ng short at over sa main jet, pero may pagkakaiba. Kapag short, mainit ang makina. Kapag over naman, minsan may itim na usok. Pero the best pa rin mga boss, spark plug reading. Kapag brown o dark brown, palag na yan. Take note, main jet pa lang to ha, pero parang nasasanay ka na agad magtono, no? Slow jet naman tayo mga boss. Bigyan ko kayo ng konting tip. Kadalasan, 35, 38 o 40 lang ang ginagamit namin dito. Simple lang din ito i-tune. Madali mong malalaman kung mali ang slow jet. Kapag pangit ang menor, yung tipong namamatay-matay ang engine. Tapos mapapansin mo rin na naghahagok kapag nasa around 1/4 throttle ka pa lang. Ibig sabihin, kailangan mo na i-adjust ang slow jet para maging stable ang idle at smooth ang arangkada. Sa needle naman tayo mga boss. Kadalasan, nakagitna lang ito at madaling galawin. Pero minsan, kailangan pa rin i-adjust lalo na kapag may airbox ang setup mo. Kapag binaba mo yung clip ng needle, mas maraming gasolina ang papasok. Kapag tinaas mo naman yung clip, mas konti ang gasolina. Ginagamit ito para sa mid-range tuning. Malalaman mong mali ang timpla ng needle kapag lagpas ng 1/4 throttle mo. Tapos may hagok pa rin, dito na papasok ang adjustment ng needle. Kaya huwag niyong kalimutan ha, hindi lang main jet at slow jet. Mahalaga rin ang tamang posisyon ng needle. Air screw at menor naman tayo mga boss. Dito, makikinig ka talaga sa tunog ng makina. Kung saan mas matining at stable ang andar, doon ang tamang timpla. Kadalasan, mag-start muna kayo sa around 2.5 turns. Tapos dahan-dahan yung pihitin pa ibaba at pataas. Hanapin nyo kung saan pinaka-smooth ang takbo at pinaka-steady ang minor. Kapag nakuha nyo na yung sweet spot, ayun na yun, huwag nyo nagalawin. Simple lang pero napaka-importante nito para sa overall na takbo ng motor. Weather o klima naman tayo mga boss. Mas masarap magtono kapag mainit, tulad ngayon, summer, kasi mas stable ang timpla ng hangin at gasolina. Hindi ko nahahabaan, pero pansin nyo ba kapag malamig o maulan, iba ang takbo ng motor natin? Kasi mas dense ang hangin kapag malamig, kaya minsan nagiging rich ang timpla, kaya parang bumibigat o nag-iibang response. Kaya importante, marunong kang mag-adjust depende sa panahon. Hindi pwedeng iisa lang ang tono mo. Dapat marunong kang makiramdam sa kondisyon ng paligid. Yan lang. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. Check nyo na lang din tong page ko para masigurado kayong totoo mga pinagsasabi ko dito. Salamat!